Magandang araw sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. I am Sister Maria and I welcome you with open arms and a warm heart today. Alam ko pagod na kayo. I know that some of you are watching this video habang nasa biyahe pa uwi from work. Some of you are resting after a long day, carrying heavy burdens in your hearts. Marami sa inyo ang may pinagdadaanan, financial struggles, family problems, health concerns, or maybe you're just feeling lost and alone. But I want you to know something very important today. Hindi kayo nag-iisa, nakikita kayo ng Diyos, naririnig niya kayo, and God is preparing something beautiful for your life. Before we begin, let us take a moment to center ourselves in God's presence. Huminga ng malalim, breathe in slowly, and breathe out all your worries and fears. Magdasal tayo. Let us pray together. Heavenly Father, salamat po sa sandaling ito. Thank you for bringing each person here today. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso sa inyo. Speak to us through your word. Heal our wounded spirits. Gawing muli ang aming pananampalataya. In Jesus' mighty name, Amen. Today, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakalakas na mensahe from the Bible. Ito ay mula sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 11, Talatang 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan at ang katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. You know, mga kapatid, maraming Pilipino ang naghihintay. We are a people of hope. Naghihintay tayo ng mas magandang araw. Naghihintay ng sagot sa ating mga panalangin. Naghihintay ng himala. Pero minsan, ang tagal-tagal dumating ng sagot, diba? Ilang taon ka nang nanalangin para sa financial breakthrough. Humihingi ka sa Diyos ng healing. Umaasa ka ng reconciliation sa mga sira ng relasyon. At nagsisimula kang magtanong, bakit hindi pa dumarating? Naririnig ba ako ng Diyos? Let me tell you a story na sigurado akong marami sa inyo ang makaka-relate. May isang babae na nagngangalang Rosa. Alam nyo, si Rosa, she's just like many of you. Single mother siya, nagtatrabaho bilang domestic helper abroad. Every month, nagpapadala siya ng pera para sa 3 anak niya. Ang pangarap niya na makapagtapos ang kanyang mga anak na magkaroon sila ng mas magandang buhay kaysa sa kanya. Pero isang araw, nawalan siya ng trabaho. Bigla na lang. Hindi na ni-renew ng employer niya ang contract. Wala siyang emergency fund kasi lahat ng kinikita niya para sa pamilya. Nanalangin siya ng nanalangin. Lord, paano na ako? Paano na ang mga anak ko? Mga araw, naging linggo. Mga linggo, naging buwan. Wala pa ring trabaho, nauubos na ang ipon niya. Pakiramdam niya, inabando na siya ng Diyos. Nasaan na siya? Bakit hindi siya sumasagot? Pero alam niyo ba, during those difficult months, may nangyayari na hindi niya nakikita. Ang panganay niyang anak na dati ay rebelde, nagsimulang maging responsable. Nag-part-time job ito para tumulong sa gastusin. Ang kanyang pamilya ay naging mas close. Natutong umasa sa Diyos nang magkakasama, hindi lang sa remittances ni Rosa. At noong nakakuha finally si Rosa ng bagong trabaho, mas maganda pa kaysa sa dati. Mas mataas ang sahod, mas mabuting employer, mas magandang working conditions. Na-realize niya, gumagawa pala ang Diyos all along. Naghahanda lang siya ng mas maganda para sa akin. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga kapatid. Pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo nakikita kung ano ang ginagawa niya. Pananampalataya ay pananampalataya na ang timing ng Diyos ay perpekto kahit masakit ang ating sitwasyon. Hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang 3 mahalagang katotohanan tungkol sa timing ng Diyos. Una, ang pagkaantala ng Diyos ay hindi pagtatanggi ng Diyos.
Just because hindi pa dumarating ang sagot doesn't mean na sinabi ng Diyos na hindi. Baka sinasabi niya lang na hindi pa kasi naghahanda pa siya ng mas malaki para sa iyo. Pangalawa, gumagawa ang Diyos sa likod ng eksena. Kahit hindi mo nakikita, iniaayos ng Diyos ang mga pangyayari, kinikilos ang mga tao, binubuksan ang mga pinto. Ang kanyang gawa ay tahimik pero makapangyarihan. Pangatlo, ang timing ng Diyos ay laging perpekto. Hindi masyadong maaga, hindi masyadong huli. Exactly when you need it most, doon siya darating. Alam kong ilan sa inyo ngayon ay nag-iisip tungkol sa inyong sariling sitwasyon. Siguro naghihintay kayo para sa job offer na magbabago sa buhay ng inyong pamilya, healing para sa isang mahal sa buhay na may sakit, reconciliation sa taong ilang taon nang hiwalay sa inyo, financial miracle para mabayaran ang mga utang, direction para sa inyong kinabukasan. Ano man ang hinihintay ninyo, gusto kong tandaan ninyo ito, ang inyong paghihintay ay hindi nasasayang. Sa bawat araw na naghihintay kayo, lumalaki ang inyong pananampalataya, natututo kayong magtiwala ng mas malalim sa Diyos. Maraming pamilyang Pilipino ang nakaranas nito. Tayo ay isang bansa ng mga OFW, ng mga taong nag-sacrifice, ng mga taong masipag na nagtratrabaho at naghihintay ng mas magandang araw at nakikita ng Diyos ang inyong sakripisyo. Pinahahalagahan ng Diyos ang inyong pasensya, gagantimpalaan ng Diyos ang inyong katapatan. Sandali lang. Isipin ninyo kung ano talaga ang ipinanalangin ninyo. Ano ba talaga ang hinihintay mo sa Diyos? Now, pumasok tayo sa malalim na panalangin together. Humanap ng komportableng posisyon. Kung nakikinig ka habang nag-commute, okay lang yan. Kung nakahiga ka, perfectly fine yan. Ang Diyos ay sumasalubong sa atin nasaan man tayo. Ipumikit ang inyong mga mata kung kaya. Ipatong ang kamay sa inyong puso. Damhin ang tibok nito. Ang tibok na yan ay paalala na buhay kayo, na may layunin ang Diyos para sa inyong buhay. Magdasal tayo together. Ulitin ninyo pagkatapos ko, dahan-dahan at taos-puso. Heavenly Father, dumarating ako sa inyong harapan ngayong araw na may mapagpakumbabang puso. Naghihintay ako, Panginoon, para sa inyong mga sagot, para sa inyong mga himala. Minsan, nararamdaman kong pagod na ako. Minsan, nararamdaman kong nakalimutan na ako. Pero ngayong araw, pipiliin kong magtiwala sa inyo. Naniniwala ako na gumagawa kayo, kahit hindi ko ito nakikita. Panginoon, isinusuko ko ang aking timeline sa inyo. Isinusuko ko ang aking mga plano sa inyo. Isinusuko ko ang aking mga alalahanin sa inyo. Nagtitiwala ako sa inyong perpektong timing. Nagtitiwala ako sa inyong perpektong karunungan. Nagtitiwala ako sa inyong perpektong pag-ibig. Palakasin ang aking pananampalataya, Panginoon. Kapag ang pagdududa ay sumusubok pumasok, bigyan ninyo ako ng pasensya na maghintay sa inyong mga pangako. Bigyan ninyo ako ng pag-asa na maniwala sa mas magagandang araw para sa aking pamilya, Panginoon. Ipinanalangin ko ang pagkakaloob. Ipinanalangin ko ang proteksyon. Ipinanalangin ko ang kapayapaan para sa aking pananalapi, Panginoon. Humihiling ako ng inyong pagpapala. Buksan ang mga pintong oportunidad na walang makakapag-asara para sa aking kalusugan at sa kalusugan ng aking mga mahal sa buhay. Kinukuha ko ang inyong kapangyarihang magpagaling para sa mga sirang relasyon. Ipinanalangin ko ang pagpapanumbalik para sa aking mga pangarap at ambisyon. Humihingi ako ng inyong gabay. Ipakita sa akin ang landas, Panginoon, na nais ninyong tahakin ko. Idinedeklara ko ngayong araw na ang inyong timing ay perpekto. Idinedeklara ko na kayo ay tapat.
idinedeklara ko na hindi ninyo ako iiwan ni pababayaan. Salamat Panginoon sa pakikinig sa aking panalangin. Salamat sa pagmamahal sa akin. Salamat sa mga nasagot na panalangin na papunta na sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, buksan na ninyo ang inyong mga mata at alamin na may nagbago sa spiritual realm. Narinig na ang inyong panalangin, na-activate na ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo ito, bawat successful na tao, bawat blessed na pamilya, bawat miracle testimony ay nagsimula sa taong tumanggi na sumuko sa Diyos. Patuloy silang nanalangin, patuloy silang naniwala, patuloy silang nagtiwala. Kayo ang taong iyon ngayong araw. Nakatayo kayo sa gilid ng inyong breakthrough. Malapit na. Hindi lang ninyo nakikita pero paparating na. Gusto kong hikayatin kayo. Huwag tumigil sa panalangin, huwag tumigil sa paniniwala, huwag tumigil sa pagtitiwala. Ang inyong himala ay maaaring nasa kanto na lang. Bago tayo matapos, bigyan ko kayo ng practical challenge para sa linggong ito. Tuwing umaga kapag gising kayo, sabihin ang deklarasyong ito. Ang timing ng Diyos ay perpekto. Ngayong araw ay araw ng banal na tipanan at mga pagpapala. Sabihin ninyo kahit hindi ninyo nararamdaman. Sabihin ninyo kahit hindi pa nagbabago ang mga pangyayari. Sabihin ninyo sa pananampalataya. At tuwing gabi bago matulog, pasalamatan ng Diyos para sa 3 bagay. Kahit maliliit na bagay. Siguro may pagkain kayo sa mesa. Siguro may pang-transportation kayo. Siguro may lakas kayong tapusin ang araw. Ang pasasalamat ay nag-akit ng mas maraming pagpapala. Kung tumama sa inyong puso ang mensaheng ito ngayong araw, please huwag itong itago. I-share ang video na ito sa mga taong kailangan din ng encouragement. I-share ninyo sa family group chat ninyo. I-share sa mga kaibigan na may pinagdadaanan. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang mababago ninyo. At kung gusto ninyo ng mas maraming mensahe ng pag-asa, pananampalataya at encouragement, please mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Bawat linggo, nandito kami para manalangin kasama ninyo, para hikayatin kayo at para ipaalala sa inyo ang katapatan ng Diyos. Mag-iwan ng komento sa baba at sabihin sa akin para saan kayo nagtitiwala sa Diyos ngayong araw. Manalangin tayo para sa isa't isa. Ang ating komunidad dito ay isang pamilya ng mga mananampalataya na sumusuporta sa isa't isa. Laging tandaan, mga minamahal kong kapatid, ang pagkaantala ng Diyos ay hindi pagtatanggi ng Diyos. Ang kanyang timing ay perpekto at ang kanyang mga plano para sa inyo ay mabuti. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Naway magliwanag ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagbiyaya sa inyo. Naway ipukol niya ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Hanggang sa muli mga kapatid. Nanalangin si Sister Maria para sa inyo. God bless you all. Mahal kayo ng Diyos. Amen.